Boss ang tawag ni Kim Cho kay Paolo Avellino at Kimberly naman ang tawag ni Paolo kay Kim Cho. Real name ni Kim ang ginagamit ni Paolo na sabi nga ang tunay na super close lang ang pwedeng gumawa. Oo nga naman dahil halos lahat ng tao Kim ang tawag kay Kim dahil doon naman talaga siya kilala. At mangilan-ngilan lang talaga ang tumatawag ng Kimberly sa actress. At ang boss naman ang tawag ng babae sa lalaki. Isa lang ang ibig sabihin nun na super taas ng respeto nito sa tao. At sa totoo lang, ang dami kong kilalang girls na ang tawag sa mga jowa nila ay boss. Anyway, may mga dapat pang aabangan sa mga bida ng My Love Will Make You Disappear dahil talagang todo-todo ang kilos ng mga fans nila. Una na nga riyan ang pa-electronic billboard nila sa New York City at pati na rin sa Singapore at syempre sa Pilipinas din sa kahabaan ng EDSA. At lahat yan ay effort talaga ng mga fan nila tulad ng Kim Pao International, Kim Pao Philippines at marami pang iba. Bukod sa mga millennials, Gen Z, babae, lalaki, nanay, tatay, tito at tita, mga lola rin ang aasahang manunood ng pelikula ng Kim Pao na My Love Will Make You Disappear. Ibinahagi ng isang Kim Pao fans ang natuklasan niya sa kanyang lola at ito ay ang pagkakabaliw nito sa love team ni Kim Cho at Paolo Avellino. Naloka ang isang netizen nang malaman niyang atat na ang kanyang lola sa nasabing movie. Naaliw rin siya dahil meron pa raw group chat o GC ang lola niya kasama ang mga kapwa senior at tungkol sa Kim Pao ang pinag-uusapan nila. Kwento pa niya, yung lola ko nagtatanong kung palabas na ba daw yung pelikula ni Kim at Paolo. Manunood raw sila ng mga kasenyor niya. Sabi ko, hindi pa po, next month pa po. Bakit daw nakita niya sa FB? Natuwa lang ako kasi usapan nila sa GC yun daw ang panunuorin nila. Bukod sa kwentong ito, mayroon ring pasample kung saan may mga senior citizens sa Fairview ang bumuo mismo ng fan group para suportahan ang Kim Pao. Let's have some quick Kim Pao update today mga chika, and I'm telling you na talaga namang sunod-sunod ang paayuda sa atin ng Kim Pao. Okay mga chika, hindi pa nga tayo nakaka-move on, di ba? Doon sa mga event or mga ganap nila nung nakaraang araw. Mga chika, kahapon lang Sunday ay nagpaayuda na naman sila sa atin sa ASAP. Actually mga chika, quick recap lang tayo dito sa mga activities ng Kim Pao. Wednesday last week lang mga chika, that was February 12, spotted na magkasama ulit na nag-gym, nag-workout si Kimi tsaka si Paolo. And then that was the date of the official release mga chika nung poster na gagamitin ng Kim Pao sa kanilang movie na My Love Will Make You Disappear. At nung araw din na yan mga chika ay nagkaroon ng interview, di ba? Sina Kimi tsaka si Paolo kung saan napakadaming ang kinilig, di ba? Actually, di ba sabi ko nga dyan talagang nagkanda puyat ako dahil hindi ako makatulong sa pagbubukingan na ginawa ni Kimi tsaka ni Paolo. And then the next day mga chika, February 13, inilabas naman ng ABS-CBN yung interview, di ba, ni MJ Felipe kay Kimi tsaka kay Paolo kung saan nagkaroon na naman ng bookingan. Okay? Inamin kasi ni Kimi in public na talagang gusto niya raw yung Paolo na nakikita niya ngayon. Di ba? Ang tawag niya kay Paolo mga chika, Paolo version 2.0, 3.0. Diba? Kasi ayon kay Kimi mga chika, Paolo has made a very big change on his character. Diba? Kung saan nga na ngayon ay very approachable na siya, marunong na siyang makipag-socialize, and most of all mga chika, marunong na mag-joke. Okay? Marunong nang magpatawa. While Paolo naman mga chika, inamin niya sa interview na yan, Kimi has played a vital role mga chika dito sa naging pagbabago sa kanya. Okay? So technically mga chika, sinabi niya, inamin niya nung araw na yan, February 13, na dahil daw sa pagiging blissful, di ba? Pagiging makulit, pagiging energetic ni Kimi, unti-unti siyang nahahawa dito. To the point mga chika, na yung pagiging introvert niya ay unti-unti nang nababawasan. Di ba? Kaya nga mga chika, ngayon si Paolo kung makikita nyo, mas madalas na siyang nakangiti.
Okay, mas madalas na siyang tumatawa compare before mga kachika na lagi siyang seryoso. So mga kachika, napakaganda nga nung interview na yun. Actually, kinontent ko nga yan, di ba? And then nung February 14 mga kachika, that was Friday, di ba? So hindi man sila nagkasama nung araw na yan, Valentine's Day. Mga chika, meron ding lumabas na picture, di ba? Na si Kimi ay binigyan ni Paulo ng bouquet ng napakagagandang bulaklak. Okay? And ayon nga sa mga balita mga chika, Paulo personally delivered those flowers sa bahay ni Kimi bago siya pumunta sa Kidapawan. Di ba that was so sweet mga chika? And then nung Sabado nga mga chika, February 15, si Chika Patrol pinunta ng Kim Pao sa San Jose del Monte, Bulacan, di ba? Sa Star Mall. And of course, yung other mga kakimpaw natin na taga rito, nakita ko sila doon mga chika. And then nagpakilig, di ba? Si Kimi tsaka si Paulo dito sa Bulacan. So kung inaakala rin natin mga chika na natapos na sila dito sa Star Mall, hindi pa pala. Kasi mga chika, afterwards, di ba? After nung event nila sa Star Mall, dumayo pa sila sa Beaniverse concert kung saan nag-trending nga mga kachika yung ginawang pagsayo ni Paolo Abilino nung awiting salamin. Okay, so ang daming nagulat dyan mga kachika. Actually, kinontent ka natin yan yesterday, ano? Na ito lang si Kimi yung nakita ko, ano? Na nagawang mapasayaw si Paolo in front of thousands of people. Okay, so ganyan kamahal ni Paolo si Kimi mga chika. Kakainin niya yung kahihiyan niya basta para sa taong mahal niya, syempre. And then kahapon nga mga chika, just like what I said earlier, nasa ASAP Live naman sila. Ngayon mga chika, hindi ko sigurado kung live ba talaga sila nandun or tape. Kasi diba nung nakaraang linggo, yung ano nila doon, yung performance nila doon is just a tape. Okay, so kahapon hindi ko sure kung live, pero ang mahalaga mga chika ay pinakilig na naman nila tayo, di ba? Kumbaga, bukod sa silang dalawa ay nagkita ulit, mga chika, may libre pa tayong paayuda. Kaya naman mga chika, kahapon nung kumakanta sila nung favorite, di ba, na awitin nila yung team song nila na Dilaw, talaga namang ang daming mga manonood yung nagtitilian. Okay, hindi lang doon sa mga live audiences, pero lahat ng mga nanonood online. Even dito sa bahay mga kachika, lahat kami rito ay talaga namang kinikilig. Tapos si Kimi mga chika, napapansin ko rin doon sa mga past events na dinaluhan nila nung Sabado dito nga sa Star Mall, sa Beaniverse, tsaka kahapon sa ASAP, kulay dilaw mga chika yung suot niya. Diba napapansin nyo? I think it's also some way na parang ina-attach niya yung sarili niya doon sa team song, diba, ng Kim Pao. Kaya nakakatuwa mga chika tuwing kinakanta nga nila yung awitin na yan ni Maki, di ba? Talagang si Kimi yung suot niya laging yellow dress or yellow gown. Wish ko nga mga kachika, no? Sana sa mga sunod na event na pupuntahan nila, sana hindi lang si Kimi yung nakasuot ng yellow. Sana terno sila ni Paolo Abilino, di ba? Kahit simpleng t-shirt lang, di ba? Or jacket na sana parehong yellow para tuwing kakanta sila nung awitin nila, yung team song nilang dalawa, pareho silang nakadilaw mga kachika. And then another update naman tayo mga chika, and this is about Paolo Abilino, ano? So kahapon ay spotted din siya na nagja-jogging kasama si Alden Richards mga kachika, tsaka iba pang mga miyembro ng The Green Method, di ba? Yung samahan nila sa fitness and health. So hindi natin nakita dun si Kimi mga kachika. We are not sure kung dahil nauna ba siya sa ASAP or dahil busy siya, may ginagawa siya. Pero okay lang yun mga chika, panigurado sa mga darating na araw ay makikita ulit natin silang magkasama. Then kagaya nung sinabi ko kanina mga kachika, kapuna-puna nga nakasama niya dun si Alden Richards. And then nabasa ko sa mga comment sections, ang dami na namang mga fans na talagang pinagsasabong silang dalawa. Okay? Yung mga Katden fans, marami nagsasabi na eto daw talagang si Alden Richards ay sapaw na sapaw si Paulo. Baga, wala daw panama si Paulo sa mukha ni Alden. And then meron din mga Paolo Abilino fans na syempre sinasabi di hamak daw na mas gwapo si Paulo kaysa kay Alden. Ngayon mga chika, opinion ko dyan, pareho silang gwapo, pareho silang cute, pareho silang mabait. Okay, so fan ako ng Kim Pao, fan ako ni Paolo Abilino, pero it doesn't mean mga kachika na dapat i-compare na siya
sa iba, na dapat siraan yung iba or alam nyo yun, i-degrade yung iba para mag-stand out si Paulo. Tsaka mga chika, yung ginagawa ng mga fans na yun, yung mga nagkukumpara, actually gumagawa pa nga yan ng tension ng awkwardness between Paulo and Alden. Kasi magkasama sila sa isang grupo mga kachika. So syempre, may mga time na talagang hindi maiwasan, nagkakasama silang mag-workout, nagkakasabay sila sa gym, or even sa mga event mga kachika, nagkakasama sila. Isipin nyo na lang kung ganyan yung ginagawa ng mga fans, and then mababasa yan ni Paulo tsaka ni Alden. I think mga kachika, imbis na matuwa sila, hindi nila magugustuhan yon. Before we end this video, another update din tayo mga chika about Kimi. Kahapon meron ding nagte-trending na video kung saan makikita nga natin na si Kimi ay tila binigyan ng present yung anak ni Jong Hilario na si Sarina. At ang napakaganda mga chika nung binigay ni Kimi. Para siyang dollhouse na puno ng mga gamit sa loob. Actually sa sobrang laki ng bahay mga kachika, parang halos yung laki na ni Sarina. So mga chika, na-appreciate yan ni Jong. Baga nagpasalamat si Jong dyan. And even yung bata mga chika, talagang nagpasalamat siya kay Kimi. Parang Valentine's gift yata yun ni Kimi kay Sarina. Thank you, Tita Kim, for my dollhouse. Tita Kim, look at my dollhouse. It has stripes and it has a doll. I love you, Tita Kim. Happy Valentine's Day. And sobrang nakakatuwa mga chika, kumbaga dito, ma-appreciate nyo lalo yung kabaitan ni Kimi, yung kagandahang loob niya. Kasi mahilig talaga sa bata si Kimi. Kung mapapansin nyo mga chika, hindi lang niya kay Sarina ginawa ito. Binigyan niya rin ng presents dati yung mga It's Showtime kids, diba? Si Jace, tsaka si Argus. Alam ko mga chika, dati binigyan niya rin ito ng present parang bike yata mga kachika to one of those kids. And then si Kunot, tsaka si Kelsey mga kachika, meron din siyang mga ibinibigay na present or mga maliliit na regalo lang. Siguro yung iba hindi na nabibidyohan or hindi na nasa social media, pero alam natin mga kachika na si Kimi hindi siya madamot. Dating sa mga material na bagay mga chika, isinishare niya lahat ng blessings na meron siya, diba? Kaya nga sunod-sunod din yung blessings na pumapasok sa kanya mga kachika, kasi pina-funnel niya yun sa mga tao, sinishare niya yun dun sa mga tao, nangangailangan man or hindi mga kachika, talagang binibigyan niya. Hindi lang yan dahil ngayon na sikat siya mga kachika, hindi, kasi dekada nang tumutulong si Kimi. Hindi pa siya sikat, talagang tumutulong na siya. Okay? So till here na lang muna mga chika. Sa ngayon antay-antay lang muna tayo ng further updates pa sa Kim Pao. As far as I know, yung next na tour na gagawin nila, kick-off tour sa movie nila, is sa Robinsons Antipolo. So sa mga taga-Antipolo dyan, it's your turn naman, okay, na makita si Kimi tsaka si Paulo. Sana wag niyong palampasin yan.